Kim Chu hindi basta naniniwala sa mga hula-hula. Mas malakas daw ang belief ni Kim sa free will ng tao kaysa kapalaran na ayon sa constellations. Samantala, very emotional naman ito sa birthday message ng little brother niyang si John Paul, kung saan very proud ito sa kanyang kapatid. So doon muna tayo sa hindi Hula. naniniwala sa hula. Oo nga. Hindi naman naniniwala. Meron pa pagkakataon na si Kim ay nag-guess or nagpahula sa fortune teller. Ang alam ko, mas Yun yung naniniwala feng siya. shui lang. Feng Katulad shui sinabi lang. mo kanina, feng shui talaga. Sa feng shui lang siya talaga. Kasi Chinese sila, di ba? Correct. Kita nyo naman, di ba hinulaan siya nung last year? Ay, nung 2024. Di ba yung sa trust, magkakaroon ng trust issue at mananakawan. O di ba Sa feng shui yan. Sa feng shui Kasi di ba sa ito. feng shui parang pinag-iingat siya, mag-iingat ka sa ganito, baka ganyan-ganyan. O kita nyo hindi naman totoo, di ba? Oo. Sabi nga ganon, si Kim ma-aksidente o magkakaroon ng ganito, ganyan. Hindi naman, kumbaga hindi Oo lahat nga. ng hula nagkakatotoo, di ba? Katulad yung sa parang 2024, hinulaan din si Paolo na may mangyayari sa kanya ng magkakasakit ng 2025. Hindi naman nangyari. Oo. Yun nga ang nilalabas nga na resibo ng ibang mga Kim Paulandia. Ito yung mga hula nun, wala namang nagkatotoo doon na. O kaya nga Kim Paulandia, wag naman kayo masyadong maapektuhan kasi katulad nga ng sinasabi namin ni Dondon, Jula lang yan. Jula lang yan, hindi naman nagkakatotoo ang marami Correct. dyan eh. Tsaka Di ba? Mas katulad- malakas pa rin ang prayers. prayers. Hindi, nagulat din ako doon. Siguro, actually, marami rin namang na-alarma nung lumabas yun, di ba? Maraming nagalit, nabuwisit, pero talagang, iba talaga ang Kim Paulandia. No? Nakakabuo agad sila ng community na parang, prayer warriors kami. Magpapadasal kami. Kasi magnovena kami para lang makontra yung mga ganyan. Di ba yung nga sinasabi natin na ipagdasal nyo na lang ang si Kim at saka si Paolo, lalo si Kim, na para ma-block kung ano man yung negative na yan na po pwedeng mag-manifest sa kanya. Pero hindi. Maraming manghuhula naman sumasablay naman, di ba? Yung hindi namin sinasabi na lahat ng manghuhula mga ganito ha. Oo. Pero kasi ang point lang kasi parang naapektuhan kasi yung marami. Kahit mismo yung taong hinulaan, naapektuhan kasi bakit yung pinapangunahan kung ano man yung hindi pa natin alam na darating. Yes, yun yung Parang, sinasabi. di ba pinapangunahan nyo na may mga gaganito, di nawawindang tuloy yung pagiging kalmado ng isang tao. Parang natatakot mamaya dyan sa paglalakad niya. Correct. Yun na naisip niya, hindi ako ba- dapat gano'n. Tapos Ginawa ng comedy yan na-disgrasya naman. Ginawang comedy, nagpahula, di ba, sa bandang Quiapo. Yung mga hula-hula lang, yung hula doon yung, paglabas mo, matitegi ka, di ba? Yung mga ganyan, so takot na takot yung, yun ang nangyari. Kasi natakot talaga siya. So, pero ginawang comedy, parang sa pelikula. But anyways, again, prayers pa rin ang mas mahalaga at importante. At yun Okay. ayan, si Go. Huwag kayo mag-alala kay Kim, kaya niya yan. Maraming nagmamahal sa kanya, marami ang sumusuporta diyan. At baka naman kakaalala nyo kay Kim, 'di ba? Kakaalala nyo kay Kim. Sa inyo mapunta yung hula, 'di ba? Hindi, totoo. Alam mo, to be honest, maraming sobrang nagwo-worry. Feeling ko sila na yung nagkaka-anxiety. Kaya nga mamaya dyan sa kakaisip niyo mabaliw kayo o kaya bigla kayong magkasakit o kaya bigla kayong maaksidente, yung mga Yes. ganon. Or bigla kayong atakihin dahil sa kakaisip na nabubwisit kayo sa mga jujula, ganyan-ganyan. Yun pa. Huwag nyo nang pansin. Alam mo, dahil din sa hula na yon, may mga, nakikita mo, may mga nag-wish tuloy doon sa mga hula ng kung ano-ano, Diba? diba? Imbis na nananahimik yung mga fans dahil dyan. Sa balitang ito, malinaw kung bakit maraming kinikilig at na-excite ang fans ng Kim Pao. Ang ganitong klase ng balita na si Paolo ay dumiretso kay Kim, may party moment at may nabuking na detale ay talagang madaling magpasiklab ng emosyon, lalo na sa fandom na matagal nang umaasa at nag-oobserba sa bawat galaw nila. Una, natural lang na maging masaya ang mga fans dahil ipinapakita nito ang closeness at special treatment na tila meron sa pagitan ni Kim at Paolo. Kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon, ang ganitong mga kilos, pagpunta agad, pagsama, pagiging present, ay mga bagay na madaling bigyan ng malalim na kahulugan ng publiko. Ikalawa, makikita rin dito kung gaano kalakas ang epekto ng body language at simpleng aksyon ng mga artista.
Hindi man sila magsalita, ang kilos nila ang nagiging salita para sa fans. Kaya hindi na nakakapagtaka na kahit maliit na detalye ay nagiging malaking balita at pinag-uusapan online. Ikatlo, dapat ding tandaan na karamihan sa ganitong content ay may halong haka-haka at interpretasyon. Hindi lahat ng nabubuking ay agad na katotohanan. Minsan, pinalalaki lang ito dahil sa excitement ng fans at sa estilo ng entertainment news na talagang dinadagdagan ang kilig factor. Sa kabuuan, masasabi kong nakakatuwa at nakakakilig ang balita para sa fans. Nagpapakita ito ng malakas na chemistry at koneksyon ni Kim at Paulo. Pero mahalaga pa ring maging balanced at respectful at huwag agad mag-conclude hanggat wala pang malinaw na pahayag mula sa kanila mismo. Kung totoo man o hindi ang mga hinala, isang bagay ang sigurado, malakas ang hatak ng Kim Pao sa publiko at bawat galaw nila ay may epekto. At sa ngayon, ang kilig at suporta ng fans ang tunay na bida sa kwentong ito. Sa balitang kumakalat tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino, lalo na sa eksenang sinasabing dumiretso si Paulo kay Kim, may party moment at may mga nabuking na detalye, malinaw na hindi na ito simpleng chismis lang para sa mga fans. Isa na naman itong patunay kung gaano kalakas ang impact ng Kim Pao, hindi lang bilang love team, kundi bilang dalawang individual na sinusubaybayan ng publiko. Una sa lahat, ang reaksyon ng fans ay totally understandable. Matagal nang napapansin ng marami ang kakaibang lambing, respeto at comfort level ni Kim at Paulo sa isa't isa. Kaya kapag may ganitong balita, lalo na kung may kasamang personal na kilos tulad ng pagsundo, pagsama o pagiging present sa importanteng moments, automatic na nagiging simbolo ito ng may something. Para sa fans, hindi na kailangan ng malalaking deklarasyon, sapat na ang consistent na actions. Ikalawa, dito rin makikita ang maturity ng relasyon kung meron man o kahit ng friendship nila. Hindi ito yung typical na pilit na kilig para sa camera. Ang nakikita ng marami ay natural, tahimik at hindi pa showbiz. Ito ang klase ng dynamics na mas kinigiliwan ngayon ng audience, lalo na ng mas adult na viewers na sawa na sa scripted na eksena. Ikatlo, interesting din ang papel ng mga taong nasa paligid nila. Kapag may nabubuking mula sa mga kasama, mas nagiging kapani-paniwala ang kwento para sa publiko. Pero dito rin dapat maging maingat ang lahat, fans man o content creators, dahil hindi lahat ng nasasabi ng nasa paligid ay may buong konteksto. Minsan, biro lang, minsan exaggerated, minsan naman simpleng obserbasyon lang na lumalaki dahil sa social media. Ikaapat, may epekto rin ito sa career at public image nila. Sa totoo lang, positibo ang dating ng balita. Wala itong bahid ng skandalo o negatibong issue. Puro kilig, respeto at admiration ang nangingibabaw. Para sa isang artista, malaking bagay ito dahil ipinapakita na mahal sila ng fans hindi lang dahil sa projects, kundi dahil sa kung sino sila bilang tao. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang suporta ng fans at ang pagrespeto sa desisyon ni Kim at Paulo. Kung ano man ang totoo sa likod ng balitang ito, romantic man o hindi, ang malinaw ay may espesyal silang lugar sa puso ng maraming tao. May ilang mahahalagang dagdag na punto pa na pwedeng isang alang-alang sa balitang ito, lalo na kung ititignan natin ito sa mas malawak na konteksto. Una, ang timing ng mga pangyayari. Hindi aksidente na lumalabas ang ganitong klaseng balita sa panahong aktibo ang Kim Pao sa public appearances at content nila. Kapag sunod-sunod ang ganitong eksena, party sightings, closeness, at mga nabubuking moments, nagiging mas malakas ang pakiramdam ng fans na may consistency, hindi lang isolated incident. Ikalawa, ang reaksyon ng fans ay nagiging bahagi na ng mismong kwento. Sa ngayon, hindi na lang sina Kim at Paulo ang bida, pati na ang fandom. Ang kilig, comments, edits at discussions online ang lalong nagpapalakas ng balita. Ibig sabihin, kahit walang direktang pahayagang dalawa, buhay na buhay ang interes ng publiko dahil sa collective excitement ng fans. Ikatlo, kapansin-pansin ng pagbabago ng naratibo. Kung dati, puro haka-haka at pagdududa, ngayon mas maraming nagsasabing kung ano man yan, mukhang healthy at sincere.
Ibig sabihin, mas tanggap na ng publiko ang idea na may espesyal na connection sila kahit walang label. Isa itong malaking shift sa pananaw ng audience. Ika-4, magandang halimbawa ito ng low-key na kilig. Sa panahon na maraming artista ang maingay at overshared sa social media, ang Kim Pao ay kabaligtaran. Ang katahimikan nila ang mismong nagiging ingay. Ito ang klase ng kilig na hindi pinipilit, kaya mas pinaniniwalaan. Ika-5, posible ring itong paghahanda ng audience sa anumang mangyayari sa hinaharap. Hindi man ito opisyal na reveal, parang unti-unting ina-acclimate ang publiko. Kung sakaling may konfirmasyon balang araw, hindi na ito magiging shocking, kundi natural na lang. Panghuli, mahalagang tandaan ang hangganan ng entertainment at realidad. Masaya ang kilig, masarap ang suporta, pero dapat manatili ang respeto. Ang ganitong balita ay dapat magbigay ng saya, hindi pressure sa mga taong sangkot. Sa madaling salita, ang maidadagdag sa balitang ito ay hindi lang tungkol sa kung ano ang nangyari, kundi kung paano ito tinanggap, pinalaki at binigyan ng kahulugan ng publiko. At sa mayon, malinaw na ang kwentong Kim Pao ay patuloy na nabubuhay dahil sa kombinasyon ng natural na kilos, tahimik na chemistry at tapat na suporta ng fans.